Si Hyan ay nakatingin sa kanya, at muli, sinabi ni Sohan sa kanya, hindi ako ang nakahabol sa sex demon gamit ang Qinggong. Isang lalaki na kilala bilang The Almighty Gusa ang may kagagawa noon siya ang martial master. Siya ang pinakamagaling sa Qinggong sa loob ng Shangyi. Nagsimulang magpawis si Jaegal pagkatapos marinig ito at nagtanong, isang martial master ng Qinggong. Habang nakatingin sa bintana, sumagot si Sohan, tama. Sa huli, wala nang ibang magawa ang sex demon kundi sumuko at huminto sa pagtakas. Siya ang pinakamahusay sa Shangyi at nagbalat kayo bilang isang waiter. Si Hyan ay nakatingin sa kanya na may pagtatakang mukha at sinabi, Gusa? Tinanong siya ni Sohan, narinig mo na ba ang tungkol sa baliw na Venom sex demon? Ngunit tumanggi si Hyan at sumagot, ngayon ko lang narinig ang pangalang yun. Sinabi ni Sohan sa kanya, ang taong yun ay nasa antas ng 4 na great demons. Kung haharap ako sa sitwasyon na maaaring ikamatay ko, tiyak na kikilos ang Venom demon. Kasama ko rin si Gook at ang mga leader ng Shenyang. Si Jaegalon ay tumugon ng masunurin, naiintindihan ko. Tumingin sa kanya si Sohan nang hindi tumatalikod at sinabi, wala akong dahilan para matalo sa bilang. Ang problema ay ang Wudong Sword Immortal. Sumang-ayon si Hyan at sinabing, oo, kung siya'y sasama sa digmaan, siguradong matatalo ka. Pagkatapos nito, bumaling si Sohan at sinabi, isulat mo ang lahat ng alam mo tungkol sa kanya, ang mga gusto at ayaw niya, at kung saan siya madalas pumunta. Sumagot si Jaegalon, naiintindihan ko. Muling sinabi ni Sohan, bago yun, gusto kong isulat mo ang ating dahilan sa pagpunta sa digmaan. Pagkarinig nito, tila nagising ang kanyang isip at nagtaka, ano? Ang ating dahilan sa pagpunta sa digmaan. Nakatayo si Sohan malapit sa kanya at sumagot, oo, gusto kong isulat mo ng detalyado kung bakit wala tayong ibang pagpipilian kundi atakihin ang Jaegal clan at ipaliwanag ang ating mga galaw. Alam mo ang dahilan, hindi ba? Tumingin si Jaegalon sa kanya at sinabing, oo, totoo, pero bakit ako ang kailangang magsulat niyan? Kumunat ang noo ni Sohan at may galit na tinanong, ano ang sinasabi mo? Siyempre, ang military advisor ang dapat magsulat niyan. Iniisip mo bang ako ang gagawa niyan? Si Jaegalon ay tila nababahala at yumuko, at sinabi, gagawin ko ang mga paghahanda. Pagkatapos, habang papunta sa pintuan, sinabi ni Sohan, inaabangan ko yan. Pagkatapos ng mga salitang yon, umalis si Sohan at isinara ang pinto. Ngayon, nag-iisa na si Jaegalon sa silid at iniisip sa kanyang sarili, hindi ko maisip na kailangan kong ipaliwanag ang pagsalakay sa clan. Pagkatapos ay naalala niya ang sinabi ng kanyang senior sister sa kanya kanina, traidor ka. Ipinikit niya ang kanyang mga mata dala ng pagsisisi at inisip, nakakainis, bakit alam ko na ang lahat ng dahilan sa aking isipan. Pagkatapos umalis sa kulungan, pumasok ang troop leader sa kanyang silid kung saan hinihintay siya ng leader ng Sun Dragon Association kasama ang 2 pang leader ng Shenyang. Nang makita siya, tumayo ang mga ito at bumati sa troop leader. Isa sa kanila ang nagsabi, troop leader, matagal na rin. May isang mesa at silya para sa troop leader, may mga libro, papel, panulat, mga mapa, pati na rin ang takor at tasa na nakalagay sa mesa. Samantala, may hiwalay na mesa at 3 silya para sa ibang mga leader. Si Han ay umupo sa kanyang upuan at sinabi sa kanila, maupo kayong lahat, at sumagot sila ng sunod-sunod, oo, troop leader. Sinabi ng leader ng Eagle Clan sa troop leader, sa totoo lang, binabati kita sa pagpatay sa demon at sa Great Demones. Ngunit tumingin sa kanya si Sohan at rudely na sumagot, tumahimik ka. Nahihiya ang leader sa kanyang insulto at sinabing, opo, sir. Tinanong ng troop leader, kumusta ang ating mga puwersa? Sumagot ang leader ng North Wind Sword Wolf Clan, dinala namin ang mga piling mandirigma ayon sa iyong utos. Maaari ko bang malaman kung bakit mo kami tinipon ng ganito kabilis? Sinabi ni Sohan sa kanila, sinabi ng Jol Clan na maaari tayong maging orthodox kung magbabayad tayo ng 30 milyong nang. Lahat sa silid ay nagulat nang marinig yun, at tinanong ng leader ng North Wind Sword Wolf Clan, ano? 30 milyong yan gang. Samantala, ang isa pa ay nagsabi, iyon ay pang-aagaw sa liwanag ng araw. Tinanong ng leader ng Sun Dragon Association, ano ang plano mong gawin? Sumagot ang troop leader, tinanggihan ko ang kanilang alok. Sinabi ng leader ng North Wind, iyon ay isang matalinong desisyon. Pagkatapos, sinabi ng leader ng Sun Dragon Association, hindi ako makapaniwala na humingi sila ng 30 milyong nang, iyon ay katawa-tawa.
Pumikit si Sohan dahil sa sitwasyong kanyang kinasasadlakan at pagkatapos ay sinabi sa kanila, kaya sinusubukan kong tulungan tayo na maging orthodox sa sarili kong paraan. Walang dahilan na hindi ko magagawa ang nagawa ng Jal clan. Lahat sila ay nakatingin sa kanya na may pagtataka at nagsabi, ano? Pagkatapos ay sinabi ni Sohan sa kanila, pamumunuan natin ang ating mga elite troops upang putulin ang mga bulok na bahagi ng orthodox. Iniisip kong atakihin mismo ang Jal clan. Narinig ito ng leader ng Sun Dragon Association at sinabi, sa kasong yun, magkakaroon ng digmaan. Tumingin si Sohan sa kanya ng galit at sinabi, hindi, tayo ay nasa digmaan na. Ipinahayag na ng patriarch ng Jagal clan ang digmaan laban sa akin, ngunit babaguhin ko na kung paano tayo lumalaban upang maging katulad ng Orthodox. Tinanong ng leader ng Northwind Swordwolf, pakikipaglaban tulad ng Orthodox. Sumagot si Sohan, lalaban tayo gamit ang talino tulad ng ginagawa nila. Upang makipaglaban gamit ang parehong talino at sining ng pakikipaglaban, kailangan kong lumikha ng isang alyansa. Iyon ang natural na pagkakasunod-sunod ng paghahanda para sa digmaan. Ang pangalan ng alyansa ay magiging Mystic Lunar Alliance. Narinig ang pangalan, tinanong ng leader ng Northwind, ang Mystic Lunar Alliance, ito ba ay katulad ng Mom Alliance? Sumagot si Sohan, ang pangalan ng Mystic Lunar Troop ay mawawala mula ngayon. Pakitanggal din ang mga pangalan tulad ng Chenyang Unorthodox Faction, Sun Dragon Association, at Eagle Clan. Tinanong ng leader ng Sun Dragon Association, mula noon pa, kailangan ng pagkilala upang makabuo ng alyansa. Paano tatanggap ng pagkilala ang Mystic Lunar Alliance? Naiinis si Sohan sa kanyang tanong at tinanong siya ng pabalik, sinasabi kong gagamit ako ng pera upang maging orthodox tayo. Anong pagkilala ang kailangan ko? Kahit na hindi nila tayo kilalanin, problema yon para sa susunod na panahon. Plano kong kumuha ng suporta mula sa mga walang kapangyarihan sa ngayon. Pati ang Wild Green Troop na nasa likod ko, balak kong gawing bahagi ng Mystic Lunar Alliance. Ang Wild Green Troop ay isang malupit at walang batas na grupo na nagnanakaw pa ng mga bata. Pagkatapos ng lahat, dudurugin natin sila sa pangalan ng hustisya. Narinig ang salitang hustisya at iniisip ng leader ng Eagle Clan, hustisya. Iyon ba ay isang salitang hindi pa nasasama sa atin? Nagsimula siyang tumawa at sinubukang pigilan ng pagtawa sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang bibig. Lahat sila ay nakatingin sa kanya ng may galit. Nang napansin niyang tinititigan siya ng lahat, nakaramdam siya ng pagkakasala at sinabi, paumanhin. Pagkatapos ay nagpatuloy si Sohan, ang Hong Unorthodox Faction ay magiging bahagi rin ng Mystic Lunar Alliance dahil isa rin itong Unorthodox. Lahat sila ay nagulat at nalito sa troop leader, at ang leader ng Eagle Clan at Northwind Swordwolf Clan ay iniisip, teka, inaatake natin sila dahil Unorthodox sila. Samantala, ang leader ng Sun Dragon Association ay nag-iisip, unorthodox din naman tayo. Pagkatapos noon, sinabi ni Sohan sa kanila, idedeklara ko rin ang pagpatay sa Sex Demon at sa Great Demones bilang gawa ng Mystic Lunar Troop, at titiyakin kong ikakalat ang balita na lahat kayo ay nagligtas ng mga ulila sa inyong mga lugar. Totoo naman yon. Kung nais ng Orthodox na tugisin tayo, gagawin natin itong labanan ng mga Orthodox factions. Ibig sabihin, balak kong labanan sila sa pisikal at sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa bilang propaganda. Ipagpapatuloy ko ang mas dakilang hustisya mula ngayon. Ililigtas natin ang mga tao at poprotektahan ang mga mahihina, habang ang Orthodox ay puro salita tungkol sa mabubuting bagay. Balak kong gawin ito ng mas mahusay kaysa sa kanila. Matapos makinig ng tahimik, lahat sila ay tumingin kay Sohan na may kakaibang tingin. Pagkatapos ay sinabi ng leader ng Sun Dragon Association, opo, sir. Pagkatapos masabi ni Sohan ang kalahati ng plano, sinabi niya, ang tanging oras na pumatay ako ng maraming tao ay para sirain ang Revolving Blood Clan. Bukod dito, ang Revolving Blood Clan ay isang unorthodox clan. Ibubunyag ko kung ano ang ginawa ng Jal Clan sa akin. Ang mundo ang hahatol kung sino ang nasa tama, pero kung magpasya pa ring umatake ang iba pang mga puwersa, tatalunin ko silang lahat, isa-isa. Magdedesisyon ako base sa sitwasyon. Sabay-sabay na sumagot ang lahat, susunod kami sa'yo. Pagkatapos ay sinabi ni Sohan sa kanila ng galit, ang pinakamahusay na taktika ay hulihin ang patriarch ng Jal Clan at pahirapan o takutin siya, at ibunyag ang mga balita tungkol sa Jal sa Jianggu. Balak kong ipaamin sa kanya ang mga banta, katiwalian, at pera na kinita nila sa mga pandaraya.
Ngumiti si Sohan at nagpatuloy, kung magagawa ko yon, malamang na makikipaglaban tayo sa orthodox sa opinyon ng publiko. Sinabi ng leader ng Sun Dragon Association, yun ay isang magandang ideya. Pagkatapos ay nagpatuloy si Sohan sa pagsasabi ng kanilang estratehiya, ang hindi gaanong magandang plano ay kung hindi natin mahuli ang Patriarch, sa pilitang papasukin natin sila at papatayin ang lahat ng miyembro ng Jal Clan. Kung mangyari yun, kahit anong paliwanag ang ibigay ko, malamang na kailangan nating labanan ng Orthodox pagkatapos. Sa oras na yun, gagamitin ko ang Mystic Lunar Alliance upang harapin sila. Balak kong kunin ang lahat ng puwersang naapi ng Jal Clan at isama sila sa alyansa. Kaya, ang pinakamahalagang bagay ay kung gaano kabilis tayo susugod patungo sa Jal Clan. Gagawin natin ito ng malupit. Siyempre, ako ang haharap sa Patriarch. May ilang gawain din ako para sa mga military advisors sa ilalim ninyo. Sumagot ang leader ng Northwind Swordwolf, pakiusap. Nagpatuloy si Sohan at sinabi, magpadala ng liham sa mga naapektuhan ng negatibo ng Jal Clan. Ipapaabot ko sa inyo ang listahan ng mga tao na sa tingin ko ay naapektuhan. Maghahanda sila para sa digmaan sa parehong aspeto, sa kaalaman at sa puwersang militar. Matapos marinig ito, sabay-sabay silang sumagot ng naiintindihan, at natapos ang pulong, sa gabi, nakatayo si Sohan sa kanyang kwarto sa kanyang mesa, tinitingnan ang ulat na inihanda ng Jaegalon, at binabasa ang tungkol sa UGL. Ang UGL Wang ay isang sekta ng Wudang Sword Immortal, at ang Jaegalon ang tanging miyembro ng top 10 martial masters ng alyansa. Siya ang may pinakamataas na katungkulan sa Wudang sect. May mga chismis na hindi siya naging leader ng sekta dahil hilig niya ang pag-inom ng alak, pagkanta, at pagsayaw. Ngunit may iba namang nagsasabi na ginagawa niya ito dahil ayaw niyang maging leader ng sekta. Siya ang pinakamahirap pakisamahan ng kasalukuyang leader ng sekta at ang pinakaiwasan ng lahat. Pinilit ni Ewan na iliga ang ikalawang elder, na kilala bilang pinakamasamang kontrabida sa mundo, sa disyerto upang tapusin siya. Pagkatapos basahin yun, ngumiti si Sohan at sinabi sa sarili, napakahusay na tao nito. Ganito ba ang maging isang orthodox? Habang papalapit siya sa bintana, iniisip ni Sohan, ang top 10 martial masters, napaka-interesado ko kung gaano sila kalakas. Ngumiti siyang muli at sinabi sa sarili, kung hindi ako sapat na malakas, baka mamatay ako sa pakikipaglaban sa kanya. Pero nasa sabik na akong makilala siya. Nakatayo siya roon, nakatingin sa labas ng bintana at nagsasalita sa sarili, ngunit bigla ang lumitaw ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Narinig niya ang mga sinabi ni Sohan at nagtanong, ano yan? Mamamatay ka. Tumingin si Sohan sa kanya at tinanong, bakit hindi ka pa natutulog? Nakatayo siyang nakaakbay sa mesa at nakatayo ng nakahalukip-kip. Sinabi niya, yan din ang gusto kong itanong sa'yo. Sino ang pumatay sa'yo? Ang Wudang Sword Immortal. Tumalili si Sohan at nagtanong, kilala mo siya? Sumagot siya, syempre, kilala ko siya. Mas kakaiba kung hindi ko siya kilala. Nag-usisa si Sohan at muling nagtanong, talaga? Anong klaseng tao siya? Sinabi niya, siya ang taong iniiwasan ng aking master. Siya rin ang dahilan kung bakit hindi malapit ang aking master sa Wudang sect, at ganoon din ang ibang 4 na Great Demons. Pagkarinig nito, ngumiti si Sohan at sinabi, iniiwasan siya ng iyong master, pati na rin ang 4 na Great Demons. Nagtataka siya sa ngiti ni Sohan at nagtanong, anong nakakatawa? Ngumiti si Sohan nang may bahid ng kasamaan at nagtanong, interesante siya, hindi ba? Isang martial master na iniiwasan ng 4 na Great Demons. Pero nanatili siyang nagtataka habang tinitingnan si Sohan. Pagkatapos, sinabi ni Sohan, sasakupin natin ang Jal Clan. Sumama ka sa amin. Ngumiti siya at nagtanong, bakit kailangan mo ako? Tumingin si Sohan sa kanya at sumagot, malakas ka, hindi ba? Siyempre, magiging kapaki-pakinabang ka, pero magiging mahirap ito. Masikip ang schedule habang susulong tayo patungo sa Jal Clan. Kung magtatapos sa labanan ng Jal Patriarch at ako, hindi ko magagawa ang marami pang iba. Sumagot siya, napakaganda nito. Gusto ko yan. Sa puntong ito, sinabi ng unang disipulo, sobrang nababato na ako kaya mas gusto ko pang mag-sightseeing sa Jal Clan. Nakasuot siya ng berdeng belo na may net na tumatakip sa kanyang mukha at suot pa rin ang maganda niyang damit mula kaninang umaga. Tiningnan siya ni Sohan, ngumiti, at sinabi, magandang ideya yang belo, kahit na parang nagpapaalala sa akin ng Great Demones. Natuwa siya sa papuri at nagbiro, ibig mo bang sabihin magandang ideya dahil sobrang ganda ko?
Mabilis na sumagot si Sohan ng pabiro, lumayas ka. Nakangiti, magalang siyang bumati, opo, troop leader. Pagkatapos ay umalis siya sa silid. Habang papaalis, sinabi ni Sohan, matulog ka na. Sumagot siya sa parehong tono, oo, ikaw rin, matulog ka. Nakatayo pa rin si Sohan sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga tent na nakatayo sa looban, at iniisip habang nakangiti, baka maging public enemy ako pagkatapos ng labang ito. Baka mamatay rin ako, at maaaring maraming tauhan ko ang mamatay din. Lahat sila nag-aalala, pero ako naman ay na-excite sa nalalapit na labanan. Nagpadala ng liham si Sohan sa iba't ibang lider ng alyansa gamit ang mga palaso. Nakasulat sa liham, nakatanggap ako ng alok mula sa Jal clan upang maging dakilang mandirigmang matuwid at isasama ako sa Orthodox Alliance. Ang kabayaran para dito ay 30 milyong nang. Ganito ba talaga ang estilo ng Orthodox? Pinatay ko ang Great Demones at ang Sex Demon, na parehong bahagi ng 4 na Great Demon sa Chang'an, nang hindi iniisip ang pagkamit ng kasikatan. Pero ginawa yun ng Jal clan at sinabi nilang kaya nilang gawing dakilang mandirigmang matuwid ako. Subalit, kung tatanggihan ko ang alok nila, gagawin nila akong public enemy at binyantaan akong gagawa ng digmaan laban sa akin. Mayroon akong saksi at ebidensya ng pangingikil ng Jagal clan. Lahat ng naapektuhan ng pang-aabuso ng kapangyarihan ng Jagal clan, lumapit kayo sa akin. Kung kayo ay ninakawan nila, tumayo kayo sa aming panig. Hindi kailangan lumaban, pero mangyaring ipakalat ninyo ang balita na may isang tao sa Chenyang na hindi makakapayag sa ganitong kawalan ng katarungan. Ang ulila ng Chenyang ay haharapin ang Jal clan Jin Sohan. Kinagabihan, kasama ni Sohan Nanggok, leader ng Sun Dragon Association, si Chuak, ang unang disipulo ng Great Demones, the North Wind Swordwolf, at ang leader ng Eagle clan. Sila ay nakatayo sa isang bundok malapit sa Jal clan at pinagmamasdan ang nasabing angkan. Tinitingnan ni Sohan ang Jal clan at sinabi, na ipadala na ba ang deklarasyon ng digmaan sa Jangan Sect, sa Hobby Alliance, at sa Wudang Sect? Sumagot si Chu Sayak, oo, dapat na nilang natanggap ito ngayon. Sinabi ng leader ng Sun Dragon Association, ngunit bago pa nila mabasa ang deklarasyon ng digmaan, tiyak na tapos na ang laban sa pagitan natin at ng Jal clan. Ngumiti ng may bahid ng kasamaan si Sohan at sinabi, isang ulila mula sa Chenyang ang magwawasak sa Jal clan. Lahat sila ay nakatingin din sa kanya habang nakangiti. Pagkatapos ay sinabi ni Sohan, ako na ang bahala sa Patriarch. Sabay-sabay silang sumagot, opo, sir. Ngumiti si Sohan at nagutos, simulan na. Sabay-sabay silang naglakad patungo sa Jal clan kasama ang kanyang mga tauhan. Itaas ni Sohan ang kanyang 2 daliri sa hangin, at lahat sila ay naglabas ng kanilang mga espada. Pagkatapos ay sinabi ni Sohan sa kanila, kikilos tayo ng mabilis upang makarating agad sa loob ng pangunahing bulwagan, dahil doon natin mababawi ang kakulangan sa bilang. Tinakpan ng lahat ang kanilang mga mukha ng maskara, at pagkatapos ay sinabi ng North Wind Swordwolf, oo, sir. Pagkatapos ay tinanong niya, hindi ba mas mabuti kung magsuot ka rin ng maskara? Tumingin si Sohan sa kanya, ngumisi, at sumagot, hindi ko kailangan yun dahil balak kong akitin ang kanilang atensyon. Pagkasabi nito, nagsimula silang maglakad patungo sa pangunahing bulwagan ng Jal clan, pinangungunahan ni Sohan, habang sumusunod naman ang iba. Samantala, may 2 sundalong nakatayo malapit sa pader na may hawak na mga espada. Nang makita nila ang mga taong tumatalon sa likuran nila, nalito sila. Sa pagkakataong yun, tumalon ang grupo ni Sohan mula sa kabilang bahagi ng pader at pinatay ang 2 sundalo. Sa wakas, nakapasok na sila sa loob ng Jal clan at tila tahimik at mapayapa ang paligid. May 2 pang sundalong nakatayo sa labas ng isang bahay. Nang makita sila, kinuha ng mga sundalo ang kanilang mga espada at sumigaw, mga mananalakay. Sabay silang sumugod para umatake. Pero agad na inilabas ni Sohan ang kanyang dual crescent sword at pinatay sila. Samantala, may isang lalaking nakatingin sa kanila mula sa balkonahe ng 2 palapag. Papunta na si Sohan at ang kanyang mga tauhan sa pangunahing bulwagan. Bigla namang nagningning ang mga ilaw sa bulwagan at nagsimulang magtipon-tipon ang mga sundalo ng Jal clan sa looban. Tiningnan ni Sohan ang mga ito at iniisip, mabilis silang tumugon. Mula sa 3 direksyon, sinimulan ng mga sundalo ng Jal clan ang pagsalakay sa kanila. Sina Sun Dragon Association leader at North Wind Swordwolf ang humarap sa kanila. 8 sundalo naman ang nakatayo sa pasukan, may hawak na mga espada.
Lumapit si Sohan sa kanila, inilagay ang paa sa hagdan, at tumalon sa hangin.